not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. On that dark and stormy night, on the Sea of Galilee, the disciples were so fearful from the raging of the sea, when along those rushing waters, in the blackness of the night, walk the blessed Lord of glory, walk the Master and the Christ. And on the road of Jericho sat a blind man one day. On that dark and stormy night, on the Sea of Galilee, the disciples were so fearful from the raging of the sea, when along those rushing waters, in the blackness of the night, walk the blessed Lord of glory, walk the Master and the Christ. And on the road of Jericho sat a blind man one day, for he heard that my Savior, he was passing by that way. Oh Lord, thou Son of David, have mercy. That man, he cried, and he reached right out and touched him as he passed by. So reach out and touch the Lord as he
dusty roadside on his way to raise the dead. Mighty was the crowd that followed. They were hungry for that living bread. I must touch him, cried that woman. I must touch him, or I'll die. So she reached. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Amen po. Happy Friday po sa ating lahat. Nag-start na po ang ating weekends. And alam ko po, masaya po ang lahat dahil makakapagpahinga na po tayo sa weekends. So liban na lang po siguro dun sa mga may trabaho pa ng Saturdays mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, matatapos na uli ang week na ito mga kapatid. And marami tayong mga natamasang biyaya ng Panginoon, hindi po ba mga kapatid? Kamusta po ang lahat sa atin? Amen. Hallelujah. Ayan. So, salamat po sa mga naka-online ngayon mga kapatid. Amen. Maraming salamat po sa inyo pag-tune in. Hallelujah. And salamat din po sa patuloy pong pag-share ng ating programa sa inyong mga newsfeed at sa inyong mga mahal sa buhay mga kapatid. Amen. So sa umagang ito mga kapatid, tayo po'y mananalangin sa ating paninimula. Amen. Hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba ka Panginoon. Hallelujah. Tunay kang dakila. Hallelujah. Karapat-dapat sa lahat ng aming papuri at pagsamba. Salamat Panginoon sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin, O God. Hallelujah na natamasa namin Panginoon ang inyong mayamang biyaya. Hallelujah, ang pag-iingat sa aming nakalipas na gabi, Panginoon. Hallelujah, at sa magandang umaga na ibigay mo sa amin, God. Thank you, Lord, for renewing our strength. Thank you, Lord, for the new hope that we have in you, Panginoon. Hallelujah. At salamat, Panginoon, dahil alam namin sa araw na ito ay puno na naman kami, Panginoon, ng mga pagpapala na nagmumula sa inyo. God, Jesus, hallelujah, sa aming programa, sa umagang ito, pagpalain niyo po ito, Panginoon, na maabot nito, God, Jesus, ang mga taong nangangailangan ng inyong mga salita para sila ay ma-encourage muli, Panginoon, at maging matibay sa kanilang pananampalataya, O God. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga sharers. Hallelujah. Sa bawat makikinig, Panginoon, hallelujah, pagpalain mo ang kanilang mga puso at isipan, O God, Jesus, na maging bahagi ng kanyang buhay ang mga mapapakinggan naming salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo rin, Panginoon, na magdadala ng inyong salita, ng aming buting Pastor Alvin Gumba, Panginoon, hallelujah, patuloy mo siyang biyayaan, Panginoon, ng katalinuhan at karunungan na nagmumula sa inyo, God. Jesus, hallelujah, let this program, Panginoon, be a blessing, Panginoon, sa bawat makikinig, hallelujah, Jesus, hanggang sa anumang dako ng mundo, Panginoon. God, sa'yo, Panginoon, ng mataas sa papuri, pasasalamat at pagsamba, in Jesus' name, Amen. So muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So dako po tayo mga kapatid sa ating birthday greetings. Amen. So nung nakaraan po nabati ko na yung mga nag-birthday nung September 11 to 13. So ngayon naman, hallelujah. Batiin naman natin yung mga mag-birthday hanggang sa Sunday. Kasi weekly kaming bumabati mga kapatid ng ating mga birthday celebrants. So binabati ko po si Brother Jezreel Kundal. Amen, siya po ay ang ating youth assistant zone leader ng zone 2 natin. Sa Sunday po siya magbe-birthday. Happy birthday, Brother Jess. Maging kay Brother Lawrence Arsolon. Amen. Isang kabataan naman natin sa zone 7. So sa linggo din siya magbe-birthday, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At kay Sister Sierra Parales, isa po sa mga bata na mga tinuturuan dito sa ating simbahan, mga kapatid, na magbe-birthday naman bukas. Amen. So nakakatuwa na this September ang daming nagbe-birthday. Amen. Hallelujah. So happy birthday po sa inyong lahat. At kung may mga iba pa po na hindi ko po nabanggit na mga nagbe-birthday, happy birthday po sa inyo. Amen. Hallelujah. Uli, good morning po sa ating lahat. Yan. At plug po natin ang ating business, church business, mga kapatid. Amen. Ating mga products, ang Siomai Jaira, na natiling 5 pesos po yan, mga kapatid. Amen. At kung order po kayo, meron na po kayong 4 pieces sa 20 pesos. Amen. And meron din po tayong binibentang
pack po niyan, is 30 pieces na po mga kapatid and worth only 130 pesos. So kung gusto niyo po maging reseller or distributor po ng mga products natin, pwede niyo pong kausapin ng ating butihing pastor, Amen, Pastor Alvin Gumba, para po sa mga best deals na pwede niya ibigay sa inyo mga kapatid. Amen. At nariyan din po ang ating chili gyra, hindi pwedeng mawala yan sa kapag mga kapatid kapag kakain dahil talagang gaganaan po kayong kumain yan. So sa mga hindi magaganang kumain, yan lang po ang katapat niyan, ang ating chili gyra mga kapatid. At meron din po yan po ay worth 100 pesos per bottle. And meron din po tayong yummy gong na worth 80 pesos naman po. So lahat po yun mga kapatid, paniguradong safe po, malinis po na pagkagawa ng ating mga kapatiran. Amen. Hallelujah. At binibenta din po natin yan dito sa ating TMC Tambayan mga kapatid. Amen. Sa ating TMC Tambayan, located po sa Soldiers Hill, Caloocan. Dito po sa Miramonte Subdivision, malapit na malapit lamang po sa ating iglesia. Amen. At nag-offer po tayo ng mga silog meals. Amen. At nariyan ang walang kamatayang lugaw. Amen. Anli lugaw mga kapatid. Still worth 20 pesos. Anli lugaw na po yan mga kapatid. At meron din po tayong binibentang mami dyan. May pares po dyan. At meron din po tayong mga ulams na siniserve tuwing tanghalian at tapunan mga kapatid. Amen. Meron na rin po tayong pancakes or hotcakes. Amen. Meron na rin tayong burger. Lumalaki po yung ating range ng ating mga paninda mga kapatid. Meron ng footlong, may burger mga kapatid. Amen. Soon, magkakaroon na rin tayo ng mga cheese fries and kung ano-ano pa mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, muli, saludo po ako sa ating mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa ating gawain mga kapatid sa ating tambayan. Amen? Na nag-effort talaga, nag-spend ng time para sila ay magluto. Amen? At magbantay ng ating tindahan mga kapatid sapagkat kapag maraming customers, kailangan din ng maraming kamay na gumagawa mga kapatid. And salamat sa Panginoon sa mga taon na ginagamit niya para bantayan ng ating tambayan. Amen. So yung mga kapatid, hallelujah. So keep on sharing this live mga kapatid. Keep on tagging your friends and family para sila rin ay makarinig ng salita ng Panginoon. Amen. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Amen. Tatak TMC channel. Nariyan na po yan sa screen natin mga kapatid. Subscribe po kayo niyan. And click niyo po yung bell notification, then select niyo po yung all para sa lahat po ng notifications na meron tayong ipopost sa ating YouTube channel is updated po kayo mga kapatid. And also, follow and like us on Facebook, Touch Ministry Center -UPC. So nariyan din po sa screen natin mga kapatid, yan po ang ating official page. At nariyan din po nakalagay ang mga, nakapost din po dyan ang ating mga programs and events ng ating iglesia mga kapatid. And also you can support our online program, online Bible study program mga kapatid by sending offerings mga kapatid sa 0995-843-7149. Amen. So makakatulong po kayo sa ating programa mga kapatid, sa ating mga gawain sa pamamagitan po ng inyong mga offerings. Amen. Hallelujah. And also if you want to give stars mga kapatid, you can send your stars sa ating platform, Kakampi Online, para po sa ating masipag na technician, Sir RB. Salamat po sa patuloy niyong pag-support sa aming Master's Touch program. Amen po. So yun po mga kapatid. Keep on inviting, keep on sharing mga kapatid. And sa mga sandaling ito, mga kapatid, makakarinig tayo ng isang papuring awit mula sa ating Panginoon. Hallelujah. So, sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon.
So yun mga kapatid, hallelujah. Magandang umaga po sa ating mga viewers. Amen. So, good morning po Sister Caroline. Maraming salamat po sa inyong pagbati. Nanay Lani, salamat din po. Hallelujah. And Sister Alisa, thank you. At salamat din po sa inyong pag-tune in mga kapatid. Sister CJ, salamat po sa inyong patuloy na oversee ng ating mga online Bible study mga kapatid. Happy watching din po, happy viewing po kay Sister Mary Joy, kay Brother Ronel, kay Sister Nancy. Amen. Hallelujah. Kay Sister Mary Jean, at kay Tatay Noel, at kay Brother Vic Pagtakhan. So maraming salamat po sa inyong pag-tune in. So invite pa po tayo mga kapatid para po tumasin ang ating mga views, at marami tayong mga kapatid, mga kamag-anak at mahal sa buhay na makarinig ng salita ng Panginoon. So sa di pagtatagal mga kapatid, ibibigay ko pang ang buong pagkakataon sa ating pastor. Amen. God bless po, Pastor Alvin Gubag. Praise the Lord! Magandang umaga sa inyo lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Wow, napakagandang Biyernes na araw. At katulad nga po ng ating sinabi ng ating pong main host, mga kapatid, ay talagang ang bilis ng araw at ito ay araw na pinakahintay ng marami sa ating mga manggagawa sapagkat ito'y panahon ng makapagpahinga sila ng 2 araw. Praise God! So good morning din kay Sister Marivic Pagtakhan, kay Sister Nancy Dangla na ibang nabigat yan sa Baguio. At nakita ko ni Sister Mary Jean Salvador, mga avid listeners natin, mga kapatid. Of course, mga kapatid, hindi binati ni Sister Hali sa kanyang sarili. So happy birthday, Sister Hali, at naway pagpalain ka ng ating Panginoon. So salamat sa biyaya ng Diyos. So alam na, araw pa, birthday niya pala ngayon. So dapat kami makakainom ng malamig na bagay sa aming lalamunan. Purihin sa ating dahil pastor. Okay, sige. Purihin ang ating Panginoon. So salamat sa Diyos sa inyong patuloy po na pagkantabay sa ating pong pang Miyerkules at magiging sa Friday. Mga kapatid, of course, ang ating pong isa pang programa, ang Pure Gospel to the Whole World mula Lunes hanggang Linggo po yan, mga kapatid. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo binibigyan ng Diyos ng ganito mga pagkakataon para po ang kanyang mga salita ay ating po maihayag sa madla. Good morning po kay Tatay Noel Premne. Mga kapatid, so sa ating mga kapatid natin sa Brixton, join po tayo sa linggo sapagkat tayo merong event. Purihin ang ating pong dakilang Diyos. So again, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat tayo po'y darako na po sa salita ng ating pong dakilang Diyos. And then it's our prayer na sa oras na ito ay makinabang po tayo sa salita ng Panginoon na ating pong pagbubulayan, mga kapatid. Praise the Lord. Kung may mga Biblia po tayo, dito po sa aklat ng Luke, mga kapatid. Book of Luke, chapter 35 hanggang 43. Ganito po ang mababasa nating bahagi ng salita ng Diyos. Amen. Luke, chapter 18, mga kapatid, verses 35 hanggang 43. Ito pong sabi sa atin ng salita ng ating Panginoon. Verse 35. At nangyari na nang malapit na sila sa Jericho o sa Jericho, isang bulag ay nakaupo sa tabi ng dagat na nagpapalimos. Ayan. At pagkarinig ng nagdaraan na ang maraming tao ay tinanong niya kung ano ang ibig sabihin noon. At sinabi nila sa kanya, nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. At siya'y nagsisigaw na sinasabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y sinaway ng nanga sa unahan upang siya'y tumahimik. Datapwat siya'y lalong nagsisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At si Jesus ay tumigil at ipinagputos na dalhin siya sa kanya, at nang mailapit siya ay itinanong niya sa kanya, anong ibig mo sa iyo'y gawin ko? At sinabi niya, Panginoon, na tanggapin ko ang aking paningin. At sinabi ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Alam nyo, ito ang pinakamagandang narinig natin na gusto ng Diyos na gagawin sa atin. And that is, tinanong niya si Bartimeus, at ngayon din, ganun din ang gagawin ng Diyos sa atin. Ano ba ang gusto mong gawin ng Diyos sa iyo? Ano ang gusto mong gawin ng Diyos sa iyo? Purihin ang ating pong Panginoon. Today, ang ating paksa, mga kapatid, ay pinamatang, what do you want me
to do for you. Ito po yung salita ng ating Panginoong Diyos o sa ating pong pananalita. Ano ba ang gusto mong gawin ng Diyos para sa iyo? Ay po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkabasa ng iyong mga salita. Sa oras ito kami, O Diyos, ay nagpapasalamat sapagat kami po ay may Diyos na pag aming nilapitan, O Diyos, ay hindi po kami mapapahindian. Pagpalain niyo po, Diyos, sa lahat ng mga tagapakinig na nagdanais merong pang gawing himala sa kanilang buhay at gamitin mo po ang iyong salita ngayong araw upang maabot namin ang pananampalataya upang sa gayon ay kami po'y mapakilos na. Kaya salamat po, Diyos, sa umaga nito. Again, pagpalain niyo po ang lahat ng tagapakinig. Pagpalain niyo po ang iyong lingkod. Kasihan mo ako ng iyong banal na espiritu upang sa gayon ay magsasalita ako ayon sa udyok ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin, Panginoon namin Jesus. Amen and amen. Salamat po sa ating Panginoon. So makikita po natin sa talatang ito, mga anak ng Diyos, that ang Panginoon nung siya po'y nandito sa kalupaan ay hindi po siya napapagod. O sabihin natin, hindi po siya tumitigil na sa bawat lugar na kanyang mapupuntahan, basta merong nangangailangan. Basta meron pong ikangay lumalapit sa ating Panginoon ay tumitigil siya at para bigyan ng pansin ang tumatawag sa kanya. Sabi ng banal na kasulatan, yung naglalakad po siya papunta sa daanan, papuntang Jericho, mga kapatid, nang merong isang bulag na nagngangalang Bartimeos ang sumigaw at sinabi ng Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Alam niyo mga kapatid, yan lang naman ang hinahanap ng Diyos, yan lang naman ang inaantay ng ating Panginoong Jesus ay ang tumawag sa kanya. Ang tayo po ay maglakas loob na lumapit sa Panginoon at ika nga po idulog sa Diyos ang ating pong mga pangangailangan. God is waiting for us to approach Him. Ang Diyos ay nag-aantay na lumapit tayo sa Kanya upang ika nga po gumawa siya ng dakilang himala sa ating mga buhay. Amen. Imagine, this man is blind. Di ba, pag nakakita tayo ng taong bulag, mga kapatid, napakahirap ng sitwasyon nila, nangangapa sila, hindi alam saan sila ika nga po pupunta, maliban lamang may gumagabay sa kanila, kung meron man silang tungkod, mabagal ang kanilang lakad, mabagal ang kanilang kilos sapagkat sila po'y nag-iingat sa ika nga po yung mga hakbang na meron sila, baka sila mabuwal. At alam niyo mga kapatid, ang hirap ng buhay ng isang bulag. Pero ganun pa man mga kapatid, isang araw habang ang Panginoon ay sinusundan ng maraming tao at ang mga tao ay sumisigaw ng papuri at humingi ng atensyon. Hinahanap ang atensyon ng Diyos ay bigla siyang napakasigaw. Sabi niya, Jesus, anak ni David, kaawaan mo ako. O yan, diba? Na ang totoo mga kapatid, hindi naman niya kailangan talagang sumigaw. Pero kaya siya sumisigaw, kasi katulad niya, ay maraming lumalapit sa Kanya o lumalapit sa Panginoon. Maraming kumukuha ng atensyon ng ating dakilang Diyos. And the Lord noticed Bartimeus. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay tumitingin sa pananampalataya. Ang Diyos ay hindi lang tumitingin sa sitwasyon or circumstances. What He is looking for people para siya po ay gumawa ay meron ka bang pananampalataya. At agad-agad sa pagsigaw ni Bartimeus ay naramdaman ng ating Panginoong Jesucristo na merong pananampalataya itong si Bartimeus na naglakas ng loob na lumapit po sa ating pong dakilang Diyos. Dito nyo makikita mga kapatid na ang taong may pananampalataya ay kailanman ay hindi pahadlang sa kanyang circumstansya. Ang tao may pananampalataya kailanman ay hindi po ika nga po mapipigilan ng anumang mga balakid sa kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid, isang bagay po ang niloob ng Diyos na patuloy na mangyari sa ating buhay, and that is may mga circumstances tayo na kailangan tibagin. May mga sitwasyon ng ating buhay na kailangan nating mapagtagumpayan upang sa gayon ay makita ng Diyos ang totoong pananampalataya sa mga lumalapit sa Kanya. Kasi madali lang isigaw ang pangalan ng Panginoon eh. Katulad niya, maraming sumisigaw, Panginoon, Panginoon. Pagalingin mo ko, pero hindi po naantig. Hindi po nakuha yung atensyon ng Panginoon ng mga sumisigaw katulad niya. Nila mga kapatid. Pero something about Bartimeus, when he shouted, ay nakuha kaagad yung atensyon ng ating dakilang Diyos. And then it must be faith. Ito'y dahil po sa pananampalataya na meron dito mga kapatid, si Bartimeus, kung kaya't ang Panginoon ay napatingin sa kanyang kinalalagyan. Lagi kong sinasabi mga kapatid, faith will make a way. Kapag ikaw ay may pananampalataya, ang pananampalataya mo ay hindi ka bibiguhin. Ang pananampalataya mo kailanman ay hindi ka po paasahin
Kapag ikaw ay naniwala, ikaw ay tumugon, at ikaw ay lumapit sa Panginoon, makakaasa ka mga kapatid, na ikaw ay hindi, hallelujah, ika nga po itataboy, o dili kaya ikaw ay hindi po papansinin ng ating pong dakilang Diyos. Alam nyo, kahit sa church, ang pinakamadaling kilusan ng Diyos yung mga nag-worship. Ang madaling kilusan ng kapangyarihan ng Diyos ay ang may anticipation sa gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya malaga ngayong umaga, hallelujah, na saan man tayong kalalagyan ngayong umaga, tatawag tayo sa Panginoon. Hallelujah, itataas natin ang ating mga tinig upang sa gayon, mga kapatid, ang ating pong pananampalataya ay makita ng ating dakilang Diyos. Kasi hindi naman natin kailangan talaga sumigaw eh. Pero ang Diyos, ang gusto niyang makita na habang nagpupuri ka, habang nag-worship ka, ang nakikita ng Panginoon ay pananampalataya, amen, sa iyong buhay. Kaya lalo na po tayong nakikinig ngayong umaga, the reason why you are hearing the Word of God, because you are anticipating ano kaya ang ipapangaral ni Pastor Gumba, ano kaya ang mapapakinggan kong salita ng Diyos na kailangan ng ating kaluluwa. Again, sa umagang ito, gusto ng Diyos may gawing dakila sa buhay mo. God wants to do something great sa buhay mo. Yun nga lang, inaantay ng Diyos na totoong lumapit ka sa ating Panginoon. So, totoo lang, ang hirap palapitin ng Diyos, sa Diyos, distalhani, ang tao. Nagiging matalino na ang tao sa paglapit po sa Diyos. Alam nila kung sila'y binibitag, alam nila kung sila'y inaakay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero sabi ko nga, kung alam nyo pala inaakay kayo, di ba magpatianod kayo? Bakit hindi kayo magpaakay? Mabuting bagay na tayo po ay mapalapit sa ating pong dakilang Diyos. Praise the Lord. Nais pong basahin ang sinasabi po ng Hebrews chapter 7, verse number 25, ganito po ang sabi sa atin ng salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Hebrews 7:25. Dahil dito naman siya'y nakapagligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Maliwanag po ang sabi ng salita ng ating Panginoon na ang Diyos pala o ang Panginoon pala'y gumagawa. Amen. Kapag may lumalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan niya. Kaya maliwanag po na hinaantay tayo ng Diyos lumapit sa Panginoon. May sakit ka ba? Lumapit ka sa Panginoon. May pinagdadaanan ka ba? Depressed ka ba? Nabubuhay ka ba sa takot? Malungkutin ka ba? Then you just have to come to the Lord. Ang kailangan mo lamang ay lumapit sa Panginoon at isuko mo ang anumang sitwasyon o kinalalagyan mo sa buhay. Mga kapatid, God is just waiting on us to come unto Him. Sa katunayan, mga kapatid, ang Diyos pa nga unang lumapit eh. Sa pangangailangan ng tao, sa sitwasyon ng tao, ang Diyos palagi ang naunang nagpapahayag, andito lang ako. Kung kailangan mo ng tulong, andito lang ako. Ganyan ang parang sinasabi. Palagi ng Panginoon sa kanyang mga anak. Pero sa kabila ng kanyang paanyaya, marami pa ring ayaw lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Kaya maliwanag mga kapatid na ang Diyos kailanman ay ready. Ang Diyos ay handa para tayo po ay tulungan, tayo po ay sagipin, tayo po ay iligtas. Ang Diyos ay palaging handa na tayo po ay alisin sa mga sirkumstansya na nagpapahirap ng ating buhay. Kaya kapatid, ang kailangan mo ay lumapit sa ating Panginoon. Minsan kasi mga anak ng Diyos, may mga taong ma-pride. Alam naman nilang Diyos na nga lang ang makakatulong sa kanila. Ayaw pang lumapit sa Panginoon. Sabi ko nga, not praying at the time of your situation. Ang hindi mag-pray sa panahon na alam mong lubog ka na sa circumstance mo, ito'y pagyayabang. Ito ay pagmamatigas sa Panginoon. Alam niyo pa naman ang Diyos, mga kapatid, hindi yan basta-basta sumusuko sa buhay ng tao. Kapag ikaw ay tinawag niya, kapag ang Diyos ay may plano sa iyo, hanggat hindi mo kinikilala ang plano ng Diyos, hindi ka niya titigilan. Hanggang isang araw na sumuko ka sa plano ng ating pong dakilang Diyos. Kaya malagang maunawaan natin, God wants to do something for you. Hallelujah. Sabi nga ng Jeremiah chapter 33, verse number 3, mga kapatid, sinabi niya, tumawag kayo sa akin. Hallelujah. At ako'y sasagot. Basahin nga natin ito ng word for word para malaman niyo mga kapatid na ito talaga ang salita ng Diyos. Jeremiah 33, verse number 3, ganito po ang sabi sa atin ng salita ng ating pong dakilang Diyos.
Amen. Praise God. Jeremiah 33 verse 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Hindi ba napakagandang bagay na malaman na pag tumawag pala tayo sa Diyos, sasagot siya kaagad. Alam niyo, isa po yan sa sinisikap ko bilang pastor. Malakas ang alam ko kahit tulog. Na kapag may tumawag na kapatiran, may nag-message at emergency sa mga nakasubok dito sa akin, di ba sumasagot ako kaagad? As much as agad kong napansin may nag-message, ako po ay kaagad sasagot. Bakit? Kasi mahalaga sa akin ang inyong pangangailangan. Mahalaga sa akin bilang pastor ninyo na ako po ay makatulong kaagad sa anumang circumstansya ng iyong buhay. Kaya ganun ang Panginoon. Siyempre, higit ang Diyos. Mas higit na may magagawa ang Diyos. Ako nga po limitado ako minsan sa pagtulong. Gusto kong tumulong, pero wala na akong kapasidad. Pero yung Diyos, pag lumapit ka sa Kanya, walang limitasyon ng pagtulong ng Diyos, walang limitasyon ng magagawang mabuti ng Panginoon. Ang kailangan mo lang ay tumawag at lumapit sa Kanya. Kaya sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay. At mahihirap na hindi mo nangalalaman. O kita niyo mga kapatid, God is a God of miracle. God is a God, amen, who doeth wondrous things. Sabi niya, pag tumawag ka sa Kanya at sasagot siya, ipapakita niya yung mga dakilang bagay na mahihirap. Mahihirap sa tao pero sa Kanya hindi. Na hindi mo pa nangalalaman. Kaya mga kapatid, ang kailangan lang talaga natin ay lumapit sa Diyos. Ang kailangan talaga natin ay maglakas ng loob para tayo po'y makalapit doon sa presensya ng ating pong dakilang Diyos. Well, ang unang bagay na nararamdaman ng tao pag lalapit sa Diyos, takot. Lalo, alam niya nagkakasala siya, alam niya yung kanyang estado ng kanyang buhay. Siya po'y natatakot lumapit sa Diyos. Pero ang totoo, ang Diyos po'y hindi nakakatakot. Sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga nagawa sa buhay, mga kapatid, meron tayong Diyos na handa tayong saklolohan. Meron tayong Diyos na handa tayong tulungan sa anumang circumstansya ng ating mga buhay. Kaya mga kapatid, God is just waiting for you. Inaantay ka lamang niya. Humakbang ka na. Kahit mabigat ang iyong pakiramdam, kahit nahihiya ka dahil sa mga pinaggagawa mo, ang Diyos ay naghihintay. Lumapit ka lamang sa Panginoon. Now, merong tatlong bagay na dapat nating maunawaan ngayong umaga. Pagdating po sa kapasidad at kakayanan ng Diyos na gumawa ng mabuting bagay para sa atin. Are you ready mga kabarid? Handa na ba kayong malaman kung paano kumikilos ang Diyos pagdating po sa kanyang pagnanais na tulungan ka? So number one na dapat yung malaman, there are certain things we need to have done, hallelujah, for us that we are capable of doing for ourselves. So, ang ibig sabihin po dito mga kapatid, hallelujah, may mga bagay na ginagawa tayo at dapat ginagawa sana natin sa ating sarili. Pero yun nga, hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. Why? Kasi maraming kulang sa buhay natin. Sa buhay ni Bartimeus, amen, dapat sana nagkatrabaho siya, di ba? Dapat sa kanyang yugto ng buhay ay mabunga ang kanyang kilalalagan. Pero dahil wala siyang paningin, siya po mga kapatid ay naging pulubi. Siya po ay naging tagapamalimos mga kapatid. Pero alam niyo, sabi ko nga Sister Annie, no, sa panahon natin ngayon, kahit bulag pwedeng may pakinabang. Kailan ba yun? Kaninang umaga habang ako ay merong ginagawa. Biglang pumasok sa reel ko yung, kilala niyo si Stevie Wonder? Anong meron kay Stevie Wonder? Saka sino pa isa pang bulag, Sister Honey na... Oh, yun. Anong meron siya pareho sa kanila? Pareho silang bulag. Si Andrea Bocelli, di ba? Siya yung kinasakit ako umawit ng The Prayer. Si Stevie Wonder naman, yung kilalang black na singer, na kilalang American singer, na umawit ng That's What Friends Are For. Di ba? Sikat po ito. Kahit sila'y bulag, milyonaryo, mabunga ang kanilang buhay because hindi sila nagpatali sa kanilang kapansanan, kundi sila po ay nagsikap tulungan ang kanilang sarili. Mga kabarid, pero sa kalagayan ng taong itong si Bartimeus, amen, wala na po siyang magagawa sa kanyang paningin. Lalo nang noong panahon niya, wala namang operasyon ng mata. Ngayon, kapag may donor ka, pwede ka makakita muli. Si Bartimeus, mga kabarid, ay bulag at wala na siyang magagawa
sa nangyari sa kanyang buhay, mga kapatid. At kailangan niyang may mag-akay sa kanya. Ayon sa talatang ito, wala nga rin nag-aakay sa kanya. Mag-isa siyang naglalakad. Mag-isa po siyang ika nga po'y nakikihalo sa mga tao. Dahil kahit papaano ay kailangan siyang makakilos. Amen. Para siya po ay ika nga'y mabuhay. Pero alam nyo, nakikita natin mga anak ng Diyos na siya po ay limitado dahil sa kanyang kinalalagyan. Ganyan tayo mga kapatid. Nung tayo po ay bulag pa sa pananampalataya, bulag pa sa paglilingkod sa Panginoon, kung saan na lang tayo dinadala ng ating paniniwala, saan na lang tayo dinadala ng ating sitwasyon. Why? Because we have now no strength in us. Ang naggagabay sa atin kung sino yung pinagkakatiwalaan mo ng iyong buhay. Mabuti na lang, sabi ng Panginoon, ang bulag kapag inakay ng kapabulag, sila po ay parehong mahuhulog sa bagin. Pero kapag ang nag-aakay sa iyo ay marunong, ang umaakay sa iyo ay alam ang Diyos, kahit bulag ka, sumunod ka sa Kanya, dadalhin ka sa liwanag ng ating pong Panginoong Diyos. Huwag nawa tayong maging bulag sa buhay. Maraming pong tao ngayon ay hindi naman talaga bulag, pero spiritually blind because they don't seem to know and understand their need for God. Marami sa mga tao bulag sa buhay. Akala nila magpapasaya lang sa kanila pera, magpapasaya lang sila pag sila po'y mayaman, magpapasaya pag sikat sila, but they are not. Bulag sila sa katotohanan, hindi yun ang siyang nagbibigay ng totoong kaligayahan sa tao. Ano pa? Karamihan po ng bulag, hindi nila alam na ang ginagawa nila ay kasalanan. Ang mga bulag sa kasalanan, mga kapatid, kahit nababasa at naririnig nila sa pangangaral na yung ginagawa nila ay mali o kasalanan, hindi pa rin nila itong tinitigil. Bakit? Kasi bulag. They don't see, amen, yung pagkagrabe at yung seriousness ng kanilang ginagawa. That's why they continue in sin. Sabi ko nga, hanggang iniisip natin tamang ginagawa natin, magpapatuloy tayo sa kasalanan. Pero salamat sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga kami dito po sa Master Stats, dito sa Pure Gospel, we don't stop preaching the Word of God because the Word of God is God's way para mamulat ang mata ng mga tagapakinig. Pakinggan niyo po ang 2 Korinto, chapter 4. Kaya Sister Annie, kahit anong mangyari, hindi tayo titigil mangaral. Bakit mga kapatid? Kasi Diyos-Diyosan, yung nag-aangking Diyos ng sanglibutan ito, binubulag niya ang kaisipan ng mga tao upang sila ay hindi makaunawa. Siguro simulan ko po dito sa verse number 3. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan nga o natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Ano ang kalalagyan ng mga tao hindi kilala sa Diyos? May talukbong sa kapahamakan. Kaya Sister Rani, imagine kung ikaw ay bulag, naglalakad ka, walang umaagapay sa iyo, masasagasaan ka. Kung tatawid ka sa daan. Kung ikaw ay naglalakad malapit sa bangin, mauhulog ka sa bangin kasi hindi mo nga alam na merong kapahamakan doon. Na ang sabi ng verse number 4 na binulag ng Diyos, small letter D, ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila iwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya mga kapatid, pinapangaral ang ebanghelyo sa online, sa church, sa labas, nagba-Bible study, may door knocking, may street evangelism. Amen. May nangangaral sa iba't ibang dako, mga kapatid, sa paraang makabago ngayon. Ito nga po, social media, para yung liwanag na galing sa Diyos ay dumating sa ating pong mga kaisipan. Ang diablo gusto niya manatili tayong bulag. Ang diablo gusto niyang mapanatili tayong hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Ang diablo gusto niyang mapanatili naniniwala tayo na hindi tayo mahal ng Diyos. Ang diablo gusto niyang mapaniwala tayo na wala tayong pag-asa sa harapan ng Panginoon. But thank God, as we preach the gospel today, habang pinapangaral namin ng ebanghelyo ngayon, may pag-asa ka pa. Basta lumapit ka sa Panginoon. Kung ano man ang circumstansya ng buhay, ang kailangan mo lang, tumawag sa Panginoon at sabihin, Lord, kailangan kita. Tumawag sa Panginoon at ang sabi mo, lumalapit ako sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya takot ang diablo sa pangangaral ng ebanghelyo sapagkat ang ebanghelyo ay magbubukas ng kaliwanagan sa isipan ng tao. Ako'y dati ring bulag. Akala ko yung ginagawa ko, tama na yon. Nagsisimba ako. Naglilingkod ako sa Diyos sa pangalan ng reliyon.
Pero isang araw dumating ang pangangaral ng salita ng Diyos, naintindihan ko, hindi pa pala tama yon. Hindi pa pala kompleto yon, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, nais ko pong sabihin sa inyo, ang pinakamagandang magagawa mo sa sarili mo ngayong araw ay ang lumapit sa Panginoon. Alam mo palang kailangan mo ng himala. Alam mo palang kailangan mo ng kagalingan. Alam mo palang gusto mo mapalaya sa kasalanan. Then the best thing you can do today is come to the Lord today. Isa pong lumang awit ang paborito ko na lagi ko pinapaawit pag ako nagpipreach sa crusade. Yung awit na, reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not to be seen, to hear, amen, to hear your heart's cry. He is passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. O, yan yung ating team song, di ba? Yan yung ating team song. Alam niyo mga kapatid, when we were conceptualizing the Master's Touch, Sister Annie, unang pinag-usapan ay, ano bang tatawagin ng program na to? Kasi yung katagang hour pala, kilala na yun, yung truth, hour of truth, hour of beauty. Puro common. Sabi ko, wala pa akong, hanggang sa, no? We are preaching the word for God to touch them. Kaya doon na po yung Master's Touch. Now, sabi ko, ano naman ang ating intro? Hinihan tayo ng kakampi online ng intro at saka extra. Ano ba ang magandang unang tugtog? Then naalala ko yung awit na paborito ko ito. Pagdating sa paglapit sa Diyos. Yung reach out and touch the Lord. O, di ba? At tapos sabi ko, ano naman ang ating extra? Breakthrough. Amen? You are the undefeated one. O, my life. O, di ba? Kaya mga kapatid, dito na buo ang pananatutunan ng the Master's Touch because we are praying that God will touch you. At the same time, ikaw din ay hihipo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Again, isang dakilang bagay ang dapat mong gawin at dapat mong gawin para sa iyong sarili, para sa kabutihan mo, lumapit ka sa Panginoon. Ang ikangay, kahit ano pang nilalagay ng kaaway na mga kasinungalingan sa iyong isipan, magpapatuloy ka sa paglapit sa Panginoon. The greatest people that has experienced God, the greatest experience na narinasan ng mga lumapit sa Diyos, yung mga taong sumuong sa mga crowd, yung mga taong ikangay sumiksik sa mga crowd, mapansin lamang sila ng ating Panginoon. Well, ngayon, wala kang kailangan ipagsiksikan sa iyong sarili. Ang kailangan mo lang ay lumapit ka lang talaga kung ano ka. Hindi mo kailangan na ikaw ay makipagbalyan, hindi mo kailangan ay sumiksik. Ang kailangan mo lang ay manampalataya. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Pangalawa na tinuturo sa atin ng istoryang ito is that the Lord Jesus Christ is well able. Walang mahirap sa ating Panginoon. At dahil walang mahirap sa ating Panginoon, He is perfectly and willing to do these great things for you. Kung ako sa iyo, kapatid, kaibigan, yung alam mong ang Diyos ay maraming magagawa para sa iyo, hindi na ako magdadalawang isip, susuko ako sa Diyos. Lalapit ako sa Panginoon. Isang malungkot na katotohanan ng mga tao, halos hilahin mo na palapit sa Diyos, ayaw lumapit sa Panginoon. Naalala ko mga kapatid, nung nagsimula ng ginagawa na pag may mga krusada sa Strani na namimigay tayo ng grocery pack. Alam niyo, may advantage at disadvantage yung pamimigay ng mga grocery packs sa aming karanasan na una, ang mabuting bagay, pupunta ang tao. Yun nga lang, dahil mayroong ibibigay. Meron pa ako narinig mga kapatid Ano sabi nila? Punta kayo doon. Maliligo lang kayo. Mayroon na kayong grocery. Narinig ko yan. Yung pagpapabautismo ba sa Sarani? Sabi maliligo lang daw, mamaya may grocery na. Ang isa pa sa narinig ko iba. Mga kapatid. Sabi nga sa inyo, matalino na ang isda na yun ngayon. Sabi, kailangan ba talagang pumunta sa simbahan para bigyan nito? Diba pwede namang ibigay na lang talaga kung ibibigay? Alam niyo, may sagot ako dyan. Totoo. Pwede na namin ibigay yan ng diretso sa iyo. Kaya lang, ang nabusog lang sa iyo,
yung physical mong pangangailangan pero hindi ang spiritual mo. Kaya pag lagi kang humingi ng tulong, humingi ka ng pangangailangan mo, napupusog ka lang. Pero babalik ka na naman sa panghihingi. Babalik ka na naman sa pamamalimos. Babalik ka na naman sa pag-asa sa tao. Why? Kasi yung physical mo lamang ang pansamantalang nabubusog eh. Pero pag nakilala mo ang Panginoon, binigay mo ang buhay mo sa Kanya, amen, nagpabautismo ka sa pangalan niya, na-filled ka ng Holy Ghost, amen, hallelujah, ikaw ay palagyan ng sa Diyos, ikaw ay mananatili lang sa Panginoon dahil naiintindihan mo na ang kailangan mo ay nasa Panginoon lang. Dapat maintindihan ng lahat ng mga tagapakinig, the Lord is well able and perfectly willing to do these great things to you. Alam naman ng Panginoon na may pangangailangan ka kanina pa. Pero ang problema, ang mga tao po hirap palapitin sa ating pong dakilos. Pero salamat sa mga tao na kahit po hirap, may sitwasyon sa buhay, mga kabarid, sila po, mga anak ng Diyos ay hindi napigilan bagkus sila ay totoong lumapit po sa ating pong dakilang Diyos. God is telling us today, ang Diyos ay nagsasabi sa atin ngayong araw, ano ba ang gusto mong gawin ko sa buhay mo? Hallelujah! Yun ang gusto ng Diyos na marinig mo sa mensaheng ito. God is telling us today, meron siyang gustong gawin sa buhay mo. Meron siyang gawin himala sa buhay mo. Pero ang tanong, handa ka bang lumapit? Handa ka bang isuko ang kasalanan mo? Handa mo bang ipakumbaba ang sarili mo sa Panginoon? At ikaw ay magpapaayag ng ganap na paglapit sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah! God is able. Ang Diyos, hallelujah, ay makapangyarihan. Sabi nga ng Efeso 3:20, mga kapatid. Ephesians chapter 3, verse number 20. Ganito ang sabi sa atin ng salita ng Diyos. Ngayon siya makapangyarihang gumawa, talking about God, na gumawa ng lubhang sagana. Ulitin ko po, ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana, nang higit sa lahat ng ating inihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ayon po sa talatang ito, merong makapangyarihang Diyos na gumagawa ng lubhang sagana, nang higit sa lahat ng ating inihingi o iniisip. Alam niyo, isa po sa maaga kong na-realize sa Lord, listen to this, dadahan-dahanin ko to para wag makalagpas sa inyo tayo si God. God o ang Diyos ay gagawa lang sa buhay mo ayon sa pagkaalam mo at pagkakilala mo sa kanyang kayang gawin. Kaya pag bagong mananampalataya ka, Sister Annie, mapansin mo, konti lang yung nagagawa ng Diyos kasi hindi mo pa siya lalong kilala. Mapag-alinlangan ka pa. Pero pag tumagal ka sa Panginoon at nakilala mo siyang lubusan, you are very willing, madali ka na maniwalang walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa iyo. Higit sa iniisip mo. Tandaan niyo ito, mga kabalig. When you began to understand how God works, doon ka magsisimulang alinlang. Paano kaya kung magkakapera, sabi ng, paano kung pagpapalain? Di ba? Ito kayong himalay, wala kang trabaho, pero pinagpapala ka sa iba't ibang paraan. I'm not saying huwag ka magtrabaho, ha? Sometimes may mga circumstance ng buhay natin, wala tayong trabaho, wala tayong kabuhayan, pero ang Diyos gumagawa ng himala sa atin. Again, hanggang saan mo kayang isipin ang kakayanan ng Diyos? Hanggang saan mo kaya pong malaman ang kakayanan ng ating dakilang Diyos? Dahil sinasabi ko nga sa inyo, mga kapatid, hanggat ang tingin mo sa Diyos ay 911 God, ang Diyos hanggang doon lang sa buhay mo. Pero kung ang Diyos ay tingin mo, hindi lang siya 911 God, hindi lang siya Diyos na madaling lapitan, kundi siya yung Diyos mo, siya yung Panginoon mo, higit pa sa pagpapala, higit pa sa mga tinatanggap, kundi kaligtasan ng kaluluwa mo, ikaw ay kanyang iingatan, ikaw ay kanyang sasamahan sa lahat ng hamon ng iyong buhay, mga kapatid. Again, naabot mo na ba yung ganong klaseng kaisipan that when you think about God, when you think about, hallelujah, His power, hallelujah, lalo kang gustong lumapit at gustong umiling ng malaki. Sa ating matatagal sa Panginoon, bakit tayo malaki humingi sa Diyos? Bakit tayo matinding humingi? Kasi kilala natin ang Diyos eh. Walang mahirap sa Kanya. Walang imposible sa Panginoon. Ang kailangan lang natin ay totoong lumapit sa ating pong Panginoon. Now, pangatlong bagay, ang bisang oras. Ang pangatlong katotohanan na dapat nating malaman ngayong umaga, maliban sa ang Diyos ay kayang-kaya niya at gustong-gusto niyang gawin ang mga bagay na ito.
sa ating buhay, isang bagay ang dapat natin malaman. Whether or not our need is met, it will depend upon one thing, our willingness to receive what the Lord has offered to us. Sabi mga kapatid, minsan kasi ang tingin ng tao, na kapag yung pinag-pray niya, iba ang paraan ng Diyos sa pagsagot, hindi sa tininig ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, sometimes or many times, God will answer your prayer sa ibang paraan. Iba sa iniisip mo. Kasi tayo pa nagpe-pray, ang hinihingi natin yung wants. Pero ang Diyos ang binibigay niya yung what you need. Ang ibibigay ng Diyos sa atin, hindi kung ano yung gusto mo, kundi kung ano yung kailangan mo. Kaya again, mga kabalit, ang ating pagtanggap ng ating mga pangangailangan ay nakadepende sa isang bagay. Willing ka bang tanggapin kung ano ang gusto ng Diyos ibigay sa iyo? God will not give you anything that He has not offered first. Tingnan niyo po, merong 7 bagay na in-offer ng Panginoon. Isa-isayin ko po sa inyo. Number 1, do you need forgiveness? Kailangan mo ba ng kapatawaran ng iyong kasalanan? God is offering. You want forgiveness in your life? I can do it. I can forgive you. Maraming mga tao nabubuhay sa guilt ng sin. Why? Because they don't ask forgiveness from God. Mabigat po ang hindi humingi ng tawad. Mabigat po ang hindi nagpapatawad. Kaya number 1 na in-offer ng Lord, do you need forgiveness? Kailangan mo ba ng kapatawaran sa kasalanan mo? Alam nyo, malalaman nyo, you are totally forgiven kasi wala yung condemnation. Nakakatulog ka naman knowing that God has already blotted. Alam nyo ba kapatid, dapat natin makaisip, grabe ang Diyos. Pag humingi ka ng tawad sa Kanya, binubura niya ang kasalanan mo. At after mong patawarin ng Diyos, you are a new person. Sa mata ng Diyos, as though wala ka nang nagawang kasalanan. Kaya masarap humingi ng tawad sa Diyos eh. Ang tao, humingi ka ng tawad, susumbatan ka. Pag naulit mo rin, lalo nang susumbatan ka. Thank God. Thank you, Jesus. Ikaw ay Diyos na pag nagpatawad, ganap na lumilibot. Pangalawa, do you need cleansing? Kailangan mo bang luminis ang buhay mo? Kapatid, walang ibang pwedeng magpalinis ng buhay mo liban sa banal na Diyos. That's why we need the Holy Spirit. That's why we need the Holy God. Because in ourselves, we are not holy. Sa ating, paano mo lilinisin ang sarili mo na ikaw ay marumi palagi? Kailangan mo ng Diyos na magpaligo sa iyo. Kailangan mo ng Diyos na maglilinis sa iyo. Do you need cleansing? Alam mo namang hindi ka dyan dating ganyan, di ba? Alam mong malinis ang lumalabas sa bibig mo, di ba? Alam mong malinis ang kaisipan mo, di ba? Alam mong malinis ang lakad ng buhay mo, di ba? Pero dahil nagdugisan ka, ang hirap burahin. Ang hirap alisin ang ika nga po'y mantsa ng dungi sa buhay mo. But God is able to cleanse you. Gusto mo bang mapalinis? Gusto mo bang maging malinis? Just come to the Lord. Pangalawa, do you need peace? Marami bang kaguluhan sa buhay mo? Hindi ka nakakatulog? Maraming bumabagabag sa isipan mo? You need Jesus because Jesus is our Prince of Peace. Pangapat, do you need victory? May mga bagay ba sa buhay mo na ginugupo ka? Your weakness, your sin, amen, your problems. Ginugupo ka ba ng mga problema mo? Ginugupo ka ba ng mga karamdaman mo? Ginugupo ka ba ng mga circumstansya mo? If you need victory, God can give you. He wants to give you victory. Panglima, do you need guidance? Nangangapa ka, anong gagawin mo? Matagal ka nang may problema. Matagal ka nang may pinagdaraanan. And hindi ka makalabas-labas doon. Thank God for the Spirit of God that will guide us. Hallelujah, palabas sa circumstance mo. Mga kapatid, kaya tayo ng Diyos tanggalin sa iba't ibang circumstance na meron tayo. Ang kailangan talaga natin lumapit sa Panginoon. Do you need guidance? Tayo sinasabi, walang problemang walang sagot. Walang circumstance hindi natatapos. Walang gusot na hindi naaayos ng Panginoon. At panguli, kailangan mo ba ng katiyakan sa buhay? God can give you assurance. Ano nakakatuwa ang Diyos sa mga kapatid? Ang kanya kasing kapangyarihan o yung kanyang assurance, hindi binabatay sa feeling. Because our feelings can deceive us. Bakit tayo naniniwala na tayo po ay ligtas? Sinabi kasi niya. Sinabi kasi ng Diyos. Last verse, Isaiah 43, verse number 1. Isaiah 43, verse number 1, ganito po ang sabi sa atin ng Biblia.
Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon, na lumalang sa iyo o Jacob, na nag-anyo sa iyo o Israel. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Grabe ang Panginoon. Pag ikaw pala ay niligtas ng Diyos, not only God is calling you by your name, but He is telling me, He's telling the world, you are mine. Grabe kung marirealize natin, kung pag-aari ka ng Diyos, property ka ng Diyos, then God will take care of you. God will take good care of you. Sabi ko nga sa inyo, salvation, hindi nararamdaman yan eh. Pero ang salvation, nararanasan. Pag nakita mo dahil kang makasalanan, ngayon nakalaya ka na, then you are saved. Kasi minsan, di ba, ang feelings natin, ang lungkot-lungkot natin, ang bigat-bigat ng ating pakiramdam. Pero tinan mo mga kapatid, ikaw ay namumuhay ayon sa ginawa at kayang gawin ng Diyos sa iyo. Kaya tinatanong ka ng Panginoon through this picture, ano ang gusto mong gawin ng Diyos sa iyo? May sakit ka ba? Tatanggalin ka. May pinagdaraanan ka ba? Tatanggalin ka ng Diyos sa mga circumstansya ng buhay mo, sa mga pinagdaraanan mo. Basta lalapit ka sa Panginoon. Tayo po lahat ay lumapit sa Diyos. Come on, hallelujah. Before I pray, come on, say Jesus. Come on, so wherever you are, saan ka man naroon, call upon the name of Jesus. Come on, call upon the Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus! You are good. You are faithful, Lord. Sa araw na ito, O Diyos, sa oras na ito, we need you, God. Kailangan ka namin sa circumstansya ng aming buhay. Salamat sa mensahe ng salita mo, O Diyos, na nagpaalala sa amin, may Diyos, na kayo po ang unang nag-initiate. May Diyos na kayo po ang unang nag-anyaya at nagtanong ano ang gusto mong gagawin sa buhay ng Lord. Gusto ko pong gumaling. Kaya Lord, lahat na may karamdaman ngayong umaga, pagalingin niyo po sila. Ito man ay ubo, sipon, trangkaso, COVID, sore eyes, cancer, bukol, na stroke, lahat po ng may karamdaman, pagalingin mo po Diyos sa oras nito. We are inviting you to heal every listener today. We invite you to heal everyone that will believe your name. At gayon din, Panginoon, na may mga iba't ibang problema, baguhan lang at matagal na, anuman ang kanilang circumstansya, anuman ang kanyang mga pinagdaraanan, Lord, sagipin mo ang aking kaibigan, sagipin mo ang aking kamag-anak, sagipin mo ang aking pamilya, and let them be delivered from the circumstances. Kung may nakikinig, Panginoon, ngayong araw na maraming problema, ang daming isipin, ang daming bigat sa buhay, Lord, let them realize na ikaw ang Diyos na kaya silang alisin sa mabigat na circumstansya ng kanilang buhay. Gayun din, Panginoon, kung may nakikinig ngayong araw, sila po'y nakakaranas ng depression, nakakaranas ng anxiety, nakakaranas ng nervous breakdown. God, hallelujah, abutin mo sila, Panginoon. At hayaan niyo po, Diyos, na ang sino mang kailangan ng kaligtasan, kailangan po ng kalayaan ng kanilang pagkakataong mabago. Lord, let them approach you. Lord God, abutin mo sila, Panginoon. Sila man ay nahihiya, sila man ay natatakot. But Lord, let them come to you. That they will come to you as they are. That they will come to you with faith. That will come to you with worship. Kaya salamat po, Diyos, sa umagang ito, Lord. Mahal na mahal ka namin. Salamat po sa kabutihan mo. Ikaw ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. At maging ang mga nakikinig na kailangan ng financial miracle. Lord, sa aming church, we need 17 million to buy this property. Alam namin hindi mahirap yan sa inyo. Lord, bless mo po ang aming church business. Not only it is a generating income for our project, but it's also to help our less fortunate people. Salamat po sa biyaya mo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng 28 higit pa na nakikinig ngayong umaga that you are asking them ano ang gusto mong gagawin ko sa ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa gagawin mo sa buhay ko, sa gagawin mo sa buhay ni Rani. Lord, sa birthday niya, pagpalain niyo po ano man kanyang hinihiling. Ipagkaloob mo, Panginoon. Mapangyari po ayon po sa kalooban. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin, Panginoon ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Good morning, Brother Jonathan o Gomer, Sister Emma Dionisio Solis, Sister Emily Galicia Mayor, and Sister Teresa Pon
from watching from Cubao. Mga kapatid, mamayang gabi, Pure Gospel, makikita tayo. Alas 6 po yan ng 3. Again, salamat po sa pagkakataon, maging kabahagi ng iyong pong buhay. And again, God wants to do great things in your life. Ibalik ko po sa ating host, mga kapatid, Star Honey, para sa ating mga ilang paalala at maging sa ating pagkitos. To God be the glory. Praise the Lord. Amen. So, yun mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Lagi tayo pinapaalalahanan ng Panginoon, mga kapatid, na sa Kanya tayo magtitiwala. Amen. Hallelujah. At sa ating pagtatapos, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Batiin natin, mga kapatid, yung mga bagong, yung mga hindi natin nabati kanina, mga kapatid, na mga nag-join. Amen. Andiyan si Sister Emma Dionisio Solis. Amen. Brother King James Lacar. Kaano-ano nyo po si Pastor Tony Lacar. Amen. Sister Teresita Pon. Amen. Hallelujah. Tatay Elvis, kamusta po kayo? Amen. Sister Ruth Laureta at Brother Ronaldo Remedios. So sa mga hindi ko na po nabati, maraming salamat po sa inyong pag-tune in, mga kapatid. Amen. At magkita-kita po muli tayo sa ating Master's Touch program sa Wednesday po. So every Wednesday and Friday po ang ating program at 10 a.m. po sa ating platform po, Kakampi Online. So don't forget po, mga kapatid, muli to subscribe to our YouTube channel, Tatak TMC channel, and like and follow us on Facebook, Touch Ministry Center UPC. So kung meron po tayong mga offerings na may bibigay sa inyo, lamang po yun, mga kapatid, sa ating number 0995-843-7149 para maging daluyan kayo ng pagpapala ng Panginoon at kayo rin ay pagpalain ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, yun po, mga kapatid, maraming salamat po muli sa inyong pag-tune in. God bless po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Sister Honey. I believe that before the night is over, somebody is leaving here with a breakthrough. Somebody's going to leave you with a breakthrough in your heart, a breakthrough in your mind, a breakthrough in your finances, a breakthrough in your family. I need about 50 people to shout breakthrough, breakthrough, breakthrough. Come on, somebody shout breakthrough, breakthrough. Come on, somebody shout breakthrough. Come on, clap your hands up high, everybody. Come on. Defeated one, my life and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat them, they stumbled and fell. Somebody celebrate